Sunday School, ano? At kanina napag-aralan po natin yung 4 kinds of love. At makikita po natin doon na ang pinakamataas na pag-ibig na ating pong makikita ay yung selfless love ng ating Panginoon. Na hindi na mahirap abutin at yun yung ipinakita ng Diyos sa atin. At dito po mababasa po natin doon sa verse 19, we love Him because He first loved us. Ang Diyos ang siyang nag-imbento ng pag-ibig at siya ang unang nagpakita ng pag-ibig po sa atin. Kaya nga, isa sa verse na gustong-gusto ko po dito is yung Romans chapter 5, verse 8. But God commended His love. Ano? Ipinakita ng Diyos yung kanyang pagmamahal na kahit tayo po ay nasa buhay na makasalanan, na kahit tayo po ay nasa buhay na marumi, na kahit tayo po ay sa buhay na kung saan ay hindi po karapat-dapat sa Panginoon. At salamat sa Diyos na tayo po ay naligtas sa biyaya at sa pagmamahal ng Diyos sa atin. Amen po ba? So what is love para sa iyo? Ano ang pag-ibig para sa iyo? At kung paano natin ito na isasagawa at kung paano natin ito na ipapakita. Ang Diyos, tandaan po natin, lagi po natin tatandaan na nung tayo po ay minahal ng Diyos until now, na minamahal pa rin po tayo ng Diyos, ay hindi po humihingi ng kapalit ang Diyos sa atin. Pero tayo bilang mga anak ng Diyos, dapat po nating suklian ang pagmamahal ng Diyos na ginawa para po sa atin. So, tatako mo tayo. The word love means a lot. Ano? Number 1, sacrifice. Makikita po natin yan mamaya. Patience, forgiveness, and sharing. Siyempre, pag nagmahal ka, handa kang magsakripisyo. Pag nagmahal ka, meron kang pagpapasensya. Ano? Pag nagmahal ka, handa kang magpatawad. Forgive one another, sabi ng Bible, di ba? Then, pag nagmahal ka, handa kang magbigay. Sharing. At pagdating sa usapin na ganito, talagang kailangan po nating palawakin pa yung ating pong isipan at dapat nating makita yung mga kakulangan at dapat po nating ibigay yung kulang na pagmamahal na dapat para sa ating Panginoon. Other people have a wrong understanding of love. Yes, tignan natin yung mga unbelievers na kapag hindi po nila nauunawaan ang salitang pag-ibig, parang ang hirap para sa kanila. Pero kung mahal mo ang Panginoon, when you love God, tandaan po natin, pag mahal mo ang Diyos, you are not forced to do. Pag nagmahal ka sa Panginoon, hindi ka napipilitan. Amen? Pag ikaw ay pumunta sa church, pag ikaw ay magpupunta para maglingkod sa Panginoon, hindi ka pupunta dahil nahihiya ka kay pastor. Hindi ka pupunta dahil mayroon kang mga kaibigan. Hindi ka pupunta sa church dahil gusto mo lang natakasan ang mga bagay-bagay sa tahanan. Pero nandito ka dahil sa Panginoon. Ginagawa mo ito dahil mahal mo ang Diyos. Walang pumipilit sa'yo. Ini-encourage ka lang. Tinutulungan ka lang na mas lalo mong mahalin ng Diyos sa buhay mo. At kung paano ka minahal ng Diyos sa buhay na meron ka ngayon. Now, if you love God, you are happy. Amen.
Pag nagmamahal ka, masaya ka eh. Di ba ganun naman talaga pag nagmamahal, laging masaya? Oo. Kaya nga yung isa dyan, di nawawalan ng ngiti eh. Masaya lagi. Pag nasa church ka, masaya ka. Amen? Amen. Kaya parang binagsakan ng 10 hollow block. If you love God, you are happy. Masaya lagi pag naglilingkod sa Panginoon. Pag mahal mo ang Diyos, inspired ka lagi. Ganun naman pag inspired eh. Pag expired na, wala na. Wala, nakakalipa yun. Sabi sa Bisaya. Wala nang kasiyahan kapag nag-expired na. Pero pag inspired ang isang tao, pagdating sa love, talagang tuwang-tuwa yan. Hindi na nga yan makatulog eh. Hindi naman nagkape. If you love, you will sacrifice. Alam po natin yan. If you love, you are ready to give time. The problem is that sometimes we only say, we love the Lord. Diba? Minsan, madali lang naman sa libing yun eh. Ay, mahal na mahal kita, Panginoon. Iiyak pa nga tayo eh. Lord, mahal na mahal kita, but our works are dead love. Pinabanggit ko sa mga young people ng last Friday. Yung patay na pag-ibig na hanggang salita lang, pero hindi natin nagagawa pagdating sa Panginoon. Na kung minsan nakakaligtaan natin yung pinakamahalagang bagay na dapat nating unahin ng Diyos sa buhay po natin. Na dapat yung buhay natin nakalaan lagi sa Panginoon. At hindi po natin masisisi ang bawat isa. Alam niyo po, kahit sa kadayakan, ganyan din po yung problema po namin. Na minsan ipinagpapalit ang araw ng linggo para lamang po gawin yung mga responsibilidad sa labas. At nakakalungkot. Ito yung lagi kong sinasabi sa kanila. Wala na, dapat bilang mga mananampalataya, lagi mong mahalin ang Diyos sa buhay mo. Young people, meron kang pangarap, may mga gusto kang maabot sa buhay, hindi po yan tatanggalin, hindi ko sinasabi na baliwalain mo yan, pero kung meron kang unang mamahalin ang Diyos bago yung mga personal na mga bagay, bago yung mga pangarap na meron ka, sapagkat lahat ng bagay na meron na yan, ibibigay yan ng Diyos sa iyo na merong kasiyahan sa buhay kapag inuuna mong mahalin ang Diyos sa buhay mo. Ano ba? So, yun. Kung mahal mo ang Panginoon, dapat may mga ganitong bagay na meron po tayo. So, what is love? Number 1, love is expressing. Alam po natin, parang mababaw lang, pastora. In the Bible, love is a complex emotion and behavior that can be expressed in many ways. It can be directed toward people or things, and it can involve commitment, care, and concern. Maaari itong idirekta sa mga tao o bagay na maaari itong kasangkot sa pangako, commitment, pangangalaga, at pagmamalasakit. Pag sinabi natin expressing, di ba pag ang tao nasaktan, ilalabas niya eh. Pag ang tao nagmahal, ilalabas niya eh. Hindi mo pwedeng itago. Hindi na itatago yung expression. Kapag ikaw ay merong pagmamahal sa Panginoon, pag ikaw ay nagmahal sa Panginoon, hindi yan na itatago. Dapat na ipapakita po yan. Amen? Dahil masaya ang isang palingkod ng Panginoon, masaya ang anak ng Diyos na ipapakita niya kapag siya ay nagmamahal sa Panginoon. Kaya nga po,
It can involve commitment. Diyan pumapasok na yung ating commitment sa Panginoon, yung ating pong pangangalaga at pagmamalasakit sa lahat ng bagay para sa Panginoon. Expressing love. Give without expecting anything in return. Wala kang hinihinging kapalit pag ikaw ay nagmahal. Trust without wavering. Magtiwala ka ng walang pag-aalinlangan. Forgive without punishing. Magpatawad ng hindi nagpaparusa. Listen without interrupting. Makinig ng hindi naaabala. Ano pa? Enjoy without complain. O, di ba? Pag ginawa mo, yung pag inutusan ka ng Panginoon, masaya ka dapat. You know, ang hirap naman. Di ba pag inutusan kayo ng magulang nyo, pag masaya ka, pupunta ka agad eh. Nai-enjoy mo eh, yung utos ng magulang. Pero pag hindi ka nai-enjoy eh, nyamag din, siya man. Ang dapat ni ading ko. Answer without arguing. O, di ba? Sagutin ng hindi nakikipagtalo. Keep promise. Speak without accusing. Magsalita ng walang paratang. Magbigay ng mga papuri at paghihikayat. Give compliments and encouragement. Then last na makikita po natin, say, I love you. Pwede naman natin sabihin sa Panginoon yan eh. The most well-known Bible verse expressing love can be found in 1 Corinthians chapter 13 verse 4 hanggang 8. Tingnan po natin. 1 Corinthians chapter 13 verse 4 hanggang 8. Charity suffereth long and is kind. Diba? Ang pag-ibig ay nagpapahinudhod. Yun yung kanina na nabasa natin, na nabanggit ko, na ang pag-ibig ay mayroong kalakip na sakripisyo. Kaya pag mahal mo ang Panginoon, magsasacrifice ka talaga para sa Panginoon. Hindi lang araw ng linggo, hindi lang po araw ng kuwain, kundi basta para sa gawain ng Panginoon. Prayer meeting, young people fellowship, sa mga young people, prayer meeting. Hindi, minsan ang prayer meeting, akala natin ordinary day lang yan. Pero kung paano mo pinapahalagahan ang Sunday worship, ganun din po ang prayer meeting. Why? The same lamang po sila. Wala pa nga po tayong prayer, tawag nito, afternoon service eh. Pero meron sa Bible study pag lumalabas ng linggo ng hapon. And is kind, magandang loob, charity, invite not, yung bang pagkainggit, charity bounteth not itself, pagmamapuri, kayabangan, is not buffet up, mapagpalalo, doth not behave itself unseemly, seeketh not her own, and not easy provoked, thinketh no evil. Hindi nag-uugaling mahalay or hindi karapat-dapat yung mga gawa. Hindi hinahanap ang kanyang sarili. Pag nagmahal ka, saka na lang.
Tignan ko muna yung magagawa, hanapin ko muna ang sarili ko kung may magagawa talaga ako. Hindi nayayamot, hindi inaalumana ang masama. Rejoice not in what? Iniquity. Huwag tayong magalak sa kasalanan. But rejoiceth in the truth. Beareth all things, believeth all things. Diba? Lahat ay binabata, lahat ay pinaniniwalaan. Lahat ay inaasahan, lahat ay tinitiis. Binabasa ko na lang po sa Tagalog, ano? Ang pagbibigay ay hindi nagkukulang kailanman. O, diba? Charity never faileth. Kahit maging mga luha ay mga tatapos, maging mga wika ay titigil, maging kaalaman ay mawawala. Ganun po katindi ang pagmamahal. Ano? Ang Diyos naman, nung minahal tayo, talagang pinakita niya. Hindi naman nawala ang pagmamahal ng Diyos hanggang ngayon. Kaya tignan mo, buhay ka hanggang ngayon. Malakas ka, nakakapagtrabaho ka, nandyan ka. Bakit? Dahil sa biyaya ng Diyos at dahil sa pagmamahal ng Diyos para sa iyo. Why? Anak niya tayo eh. Hindi tayo pinababayaan ng Diyos dahil tayo po ay mga anak ng Diyos. Love is expensive. Hindi lamang po expressing. Expensive din po ang pagmamahal. Amen? Sino ba sa atin, nung nanligaw kayo, ano yung pinakagusto niyong iregalo? Di ba, nung nililigawan yung mga dalaga minsan nga, demanding pa tayo, gusto natin chocolate, bulaklak. Ano? Kaya ang ginagawa ng mga lalaki, dahil expensive nga dapat,